Isa pa sa pinag-iinitan ngayon itong COMELEC, ha? Parang sunod-sunod na yung COMELEC, ha? Ang problema kasi dito, binasa ko rin ito kakope, itong problema dito sa COMELEC, eh. Mukhang mga aligasyon lang, eh, at mukhang walang validity. Itong mga inilalabas na dokumento against the COMELEC, ha? Hindi sa kinakampihan natin si Chairman Garcia, no, ng COMELEC, pero kaduda-duda, eh, itong mga naglalabasan ng dokumento, and common sense din naman, di ba? Kasi nililig nila yan, eh, sa pagga-grant, no, ng isang malaking kontrata sa isang Korean firm, no, at sinabay daw kasi yan yung pagdideposit doon sa offshore account ng isang opisyal, mataas sa opisyal ng COMELEC. Hindi pinangalanan, particular ni Marcoleta, hindi niya pinangalanan dyan, pero sabi ni Garcia, ako yung tinutukoy, huwag na kayo mag-isip dyan, ako yung tinutukoy dyan, sabi ni Garcia. Ang problema, nababasa ko lang din sa mga analysis, mukhang ililink nila ito kay PBBM, eh. Kasi siyempre, ang kanilang angulo dyan, command responsibility. Sino ba nagtalaga dyan kay Garcia? Una, si Tatay Digong yan, di ba? Tapos na-bypass po yan. Ibig sabihin, hindi siya na-confirm bilang chairperson ng COMELEC. And then, na-reappoint ulit siya ni Pangulong Bongbong Marcos. So, sa mga analysis na nakikita natin, mukhang ililink nila si PBBM dito, eh. Dito sa offshore accounts daw na ito, ka-coffee. Parang sinasabi nila, may mga basbas daw yan, ka-coffee, yung mga deposits. Pero malinaw naman, eh. Kasi may Erice. Si Erice halimbawa, nagpamedya si Erice. Sabi niya, nakatanggap ako nitong folder, itong buo, itong folder na raw. Andiyan lahat ng mga transactions, detalyado din. Tinignan ni Garcia yan. Pagtingin ni Garcia, bakit itong mga bank records na to, itong mga documents na to, iisa yung font. Iba-ibang bangko, iisa yung font. Doon pa lang, nakakaduda na. Paano magkakaibang bangko yan, yung dokumento, pare-parehas ng font. In short, ang gustong sabihin dito ni Garcia, isang tao lang ata ang gumawa niya at isang printer lang ata ang ginamit. In short, invento yung mga dokumento na yan. Ako, naniniwala ako, binibili ko yung idea doon ni Garcia sa sitwasyon na ito, ka-coffee, no? Pero anyway, sige. Ang maganda ngayon sa COMELEC, in fairness naman sa COMELEC ngayon, magkakakampi yung mga commissioners, no? Magkakakampi sila as compared sa ibang ahensya, hindi magkakasundo ang mga commissioners, no? Kasi may mga commissioners na minsan abuso sa kapangyarihan, no? Gustong agawan ng kapangyarihan ng boss, ang chairman. Anyway, sige, wala pong resignations na nagaganap among COMELEC executives amid po sa kabila po ng bribery claims. Sabi po yan ni Garcia. No one among the current roster of Commission on Elections officials and commissioners will resign amid the bribery allegations faced by the agency. Sabi po ni COMELEC Chairperson George Garcia. Ngayong araw po yan ng Miyerkules. Naninindigan ng COMELEC. Sige, sampahan nyo ng kaso. Kung matibay ang inyong ebidensya, sampahan nyo ng kaso. Di ba? Pero lang naman yun, eh. Napatunayan nyo, pakita kayo ng ebidensya. According to Garcia, resignation would be tantamount to proving that the accusations were true. Actually, ang masaklap dito, sinisira kasi nila yung imahe ng COMELEC. At pag nasira nila yung imahe ng COMELEC, yung credibility ka-coffee ng eleksyon, nasisira din, nadadawit. Paano magiging epekto niya sa eleksyon natin? Pagsapit ng 2025 senatorial elections, malamang sa malamang yan, yung mga oposisyon, walang kakamutin dyan. Sa madaling sabi, yung mga i-endorso ng administrasyon, usually ganyan naman ka-coffee tuwing midterm elections, eh. Yung ini-endorso ng administrasyon, lahat yan, majority sa kanila, lumulusot yan, nagiging senador. Pangkaraniwan yan ka-coffee. So, kaya nila sinisira yung reputasyon ng COMELEC para pag mangyayari yung sitwasyon na yan, which is possible na mangyayari, or malaki yung chance na mangyayari yan, na majority ng mga i-endorso ng administrasyon nilulusot, iisipin ng tao, questionable yung resulta ng eleksyon na yun. Dahil dyan, sa questionable machine daw. Kasi yung pag-grant o pag-award ng contract dito sa Korean base, itong company nito para sa automation ng eleksyon. Ang tawag dyan sa communication, priming. Pina-prime na nila yung taong bayan na teka, mukhang questionable itong pag-award ng kontrata na yan. Diba? Pina-prime na nila yan. As of now, wala pang bearing yan. Pero pagsapit ng 2025 senatorial elections, lalabas dyan, marami sa administrasyon. Dyan na, ang kanilang narrative dyan, ang kanilang kwento na yan, teka, mukhang na-doktor itong eleksyon na to. Diba? Sisirain nila yung credibility ng resulta ng eleksyon. Yan ang kanilang strategy.
At ngayon, makakalkal na ng taong bayan, itong mga kontrata na ito, tinaward dyan sa Miro, bakit sumabay naman yung pag-deposit ng billions daw doon sa offshore account? Ako naman kasi dyan, simple lang yan common sense lang yan Kung halimbawa gagawa kayo ng kalokohan, di ba? Bakit mo i-deposit doon sa tao ng Comelec Commissioner? Hindi mabilis na trace yan, kung di ka ba naman eng-eng. Di ba? Basic lang yan Kung ikaw si Garcia, halimbawa, kung siya man ang tinutukoy dito, papayag ka ba na i-deposit yan sa pangalan mo? Kung iyang bilyones na yan, papayag ka ba? Definitely hindi. Sirang-sira ka dyan, mabilis matitrace sa'yo yan. Ipangalan mo sa iba, sa dami. Kung totoo kung ganyan talaga ang kalakaran mo, hindi mo gagawin na ipangalan sa sarili mo yan. Diba doon pa lang, halatado na itong mga kumikilos dito sa Comelec Kasi gusto nilang siraan yung reputasyon ng Comelec. Ay nako, itong mga tao na ito ka-coffee. Sige, basahin natin. Wala pa raw po nagre-resign. Imposible po yan. Imposible po na may mag-leave at saka mag-courtesy resignation o mag-resign sa mga miyembro ng komisyon. Ano sila? Hello Garcia said in a press conference. Parang Hello Garcia lang ang datingan dito ka-coffee. Parang sinasabi namin na totoo ang mga akusasyon. Exactly. Sabi ni Garcia. Pag nag-resign kami dyan, edi parang naka-jackpot si Erice, naka-jackpot si Marcoleta. Ano to, totoo? Garcia's remarks came after claims surfaced that the Comelec accepted bribes from South Korean firm which were transferred to several offshore bank accounts. Ang ginawa pa nga nila dyan, nakita yung yung mga dokumento na ito nabigyan ng copy si Garcia. Binerify nila kung nag-i-exist ba yung mga accounts na yan. Halimbawa sa Land Bank, binerify nila sa Land Bank yan. Wala namang ganun yung account. So kaya siguro pare-parehas yung font, pare-parehas yung pagkakagawa, iba-ibang bangko, no? Kasi director lang. Lumaban naman kayo ng patas dyan. While Garcia said that he was alluded by the claims, he maintained that he did not have any foreign accounts. So yun, mabilis lang ma-check yan. The Comelec officials has also asked the National Bureau of Investigation and the Anti-Money Laundering Council to investigate the allegations. So yan, sige, investigate. Confident naman si Garcia dyan Wala akong nilalabag na batas dyan. Kung meron kayo dyan, ikasuhan ninyo ako. Yun ang pinupunto dito ni Garcia. Ano sa inyo dyan ka-coffee? Sige, comment ang inyong opinion, reaction dyan sa ating comment section. Si Ma'am Carclea, nakatutok na po sa atin ngayon. Good morning ka-coffee, ka-MSMA ka-loyals, kay DJ Byron. Nakatutok din ba sa atin ngayon? Si DJ Byron, good morning po sa inyo. Mega love, shoutout po kay Mama Gilda Enriquez. Ayan, nakikinig ba sa atin ngayon? Si Mama Gilda Enriquez, kay Sis Nilda, kay Ma'am Ralice, kay Eloids, kay Ma'am Jeline, and of course, kay Ma'am Zandra. Bato, may puncher holes yan. Legit yan, sabi ni Ma'am Carclea. Ma'am, thank you sa iyo pa super sticker, no, si Ma'am Carclea. Pag nag-comment si Ma'am Carclea, lagi may pakulay. Thank you, Ma'am. Sabi ko, Ma'am, no need na po Binabasa ko rin naman ang mga comments kahit wala namang kulay Sino po ang most distrusted government official? Sabi ni Ina Batalya. Hindi ko alam, ka-coffee. Depende yan kung sino yung gumawa ng survey. Kung publiko sa siya ang gumawa niya, syempre, papabor yan sa mga Duterte. Kaalyado nila yan. Diba? Depende kung sino yung gumawa. Pinoys, biglang bawi si Erice, wala daw sinabing pangalan. Kaya kinabahan yun Ka-coffee kinabahan yun si Erice. Kasi ikaw nga naman, actually, naniniwala ko doon sa sinasabi ni Garcia, hindi pa nga verified yan. Bakit nagpa-media ka na? Diba? Due diligence lang yan O check mo, ano ba to? Sa tingin mo, initial assessment mo nga lang diba? Bakit ganito? Iba-ibang bank account to, pero parehas na phone. Mukhang kaka-print ka na nito, diba? Ano na, kaduda-duda na yan ka-coffee. Ma'am Gilda Enriquez, mega love shoutout po kay Beautiful Carclea. I was waiting for you. Ayan, thank you Ma'am Gilda for tuning in din. Malabang Duterte/China ang may gawa niyan, sabi ni Jed Channel. Kay Dominador Giolagon, oy, kalokohan yan, exactly. Di pwedeng malik si Digong nga ang master, sabi ni Rosana Bejo. Ayan, kung magkakalabasan na ka-copy ng connection. Mambaybayan Sally, Marcoleta nagpapagamit dahil sa pera. Ayun, sabi nila, DDS naman daw talaga itong si Marcoleta, no? Gusto nilang palusot sa susunod na eleksyon. Yun lang naman ang motibo dyan. Ako, naniniwala ako ka-coffee. Yung argumento na yan, no? Nagagamitin lang nila yan para sirain o palabasin na hindi matibay yung kredibilidad na magiging resulta ng eleksyon. Para, kung hindi sila lumusot sa 2025, may pakonsuelo sila. Kasi dinaya yung eleksyon parang Glenn Chong ang datingan Ganyan na mangyayari yan. Yan ang style nila na ginagawa nila
Ngayon, naku po, kayo naman talaga, oo, wala na bang iba dyan? Isip naman kayo ng ibang paraan dyan. Amelia Obrero, nakikinig po sa atin sa Facebook kay Auntie Simang, kay Lior Delara, kay Marivil Mayo, at kay Eileen Shane. RM Cruz, nakikinig din po sa atin. Of course, kay Sir Normito Castillo Maatubang. Shoutout po sa inyo, ka-coffee. Sa lahat po ng nakatutok po sa atin sa Facebook, pasuyo na lang, ka-coffee, ha? Please like and follow kung nasa Facebook po kayo at kung nasa YouTube naman kayo, ay click nyo lang po yung subscribe. Ayan, ka-coffee. Nandiyan na po yan sa baba. Sige, kuha na kayo ng kape at move on tayo sa ating next topic.